Maganda po yung naganap kahapon eh. Sari-saring emosyon. Nung nakikinig tayo kay Butuya, gigil, na high blood po ako. Nung napakinggan po natin si Attorney Kaufman, ang taas ng level ng ano natin, no? Grabe, sabi ko, ang galing. Ano na naman, no? Ang saya-saya. Tapos bigla na naman lumungkot. Lumungkot na naman po nung nagsalita na naman yung isa na kinukot, pinapakita po yung mga video ni Tatay Digong. At halo-halong emosyon po kasi sumaya rin po ako pagkatapos ko maging malungkot nung nakita ko po sa Guadalupe na bukas na pala ang Angel's Burger. Ang babaw na kaligayahan. Uy, thank you very much muna kay Dencio Berador na nagbigay sa atin ng 250 pesos na pangkape. Kita nyo naman si Dencio. Okay, pag-usapan po natin. Ayon po kay Pulong muna, no? Maganda tong tanong ni Pulong eh. Sabi ni Pulong, walang jurisdiction. Ayan. This hearing will not change history, sabi ni Pulong. So, ano man ang mangyari sa hearing na to, yung pong paghanga natin, yung pong nagawa ni Tatay Digong sa Pilipinas, hindi po mabuburean ng hearing na yan. Kinwestiyon ni 1st District Davao Representative Pulong Duterte ang jurisdiction ng International Committee. Sabi ni Pulong, matagal na tayo, no? Matagal na tayong nakaalis dyan, pero bakit nililitis pa rin yan? Okay. Pinunan niya ang pagiging independent ng ICC at pagiging kinatawan ng mga biktima dahil binabaliwala umano nito ang milyong Pilipinong nakaramdam ng seguridad ng nilabanan ng krimen, droga at kawalan ng batas. Let's call this what it is. Not justice, not accountability, but selective prosecution dressed up as moral superiority. Ito po ang una sinasabi ni Pulong, walang jurisdiction. Matagal na tayong nakaalis dito po sa Idol Pang Coffee. Thank you very much, Dencio. Dito po sa ICC. Ngayon, sabi pa ni Pulong, kung may jurisdiction man kayo, kung may jurisdiction man daw yung ICC, crimes against humanity na pala ang pagsugpo ng kriminalidad sa sariling bayan. Yun po ang nakakalimutan natin eh. 'Di ba? Pinalalabas po ng mga prosecutor, ng mga miyembro po ng prosecuting team, na ang ginawa po ni Tatay Digong ay crimes against humanity. Samantalang, tayong lahat ng Pilipino, alam natin na ang ginawa ni Tatay Digong ay isang paglaban sa kriminalidad. Ang tanong, bawal na po ba ng isang Pilipinong leader ay lumaban sa kriminalidad? Ngayon, maganda po yung mga pinunto ni Panelo. Tatlo yung punto niya. Una pala, nakalimutan. Una, sabi ni Panelo, inuulit-ulit lang po ng prosecution yung mga dati ng bintang kay Tatay Digong. Yung talagang yung gawa-gawa ng media. Dapat po may teknikalidad eh. Kung ako judge, paulit-ulit po si Butuyan na may napatay na 30,000. Saan ka kukuha ng mga pangalan ng 30,000 na yan? Ngayon, pag tinanggap niyo yan as ebidensya, ICC, kayo lang po ang kayang bulahin ng mga katulad ni Butuyan. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino na nakatira sa Pilipinas at naninirahan sa buong mundo, lahat ng Pilipino hindi naniniwala na may 30,000 na biktima o 30,000 na natigok dyan sa war on drugs. Okay. Pero, paulit-ulit nilang sinasabi yan. Ibig sabihin, pinipidan kayo, ginagawa kayong engot, kayong mga taga-ICC, doon pa lang sa 30,000, ine-exaggerate na para
mapaniwala kayo na ito ay crimes against humanity. Yan. Hindi nila kayang patunayan yan. Yun pa lang. Tapos yung 300,000 na pinabilanggo. O, imagine ninyo. So, hindi pala totoo yung sinasabi nila na kill. Kasi may 300,000 na bilanggo eh. Opo. Kaya lang kinakailangan ko rin magtrabaho. Opo, meron nga po sa... Mamaya na po natin susuriin yan. Cool lang kayo. I-replay ko pa nga yan. Huwag kayong mag-alala. Mapapanood nyo rin dito yan. Di po ba? Kung totoo po na ang ginawa ni Duterte, yung gusto nyo sabihin na wala na siyang inatupag kundi manggurgur ng manggurgur, bakit may 300,000 na nabilanggo? Ayon din kay Butuyan. Hindi po ma-match up eh. Okay. At yung sangkatutak daw na kung ano pa ang ginawa. So, eto po, para makuha yung emosyon ng mga tao. Mabaliktad. Pero po yung sinasabihan nila niyan, gusto kasi nila at that time na mapabagsak po sa pwesto si Tatay Digong. Kaya nga merong let Lenny lead eh. Kaya nga merong Aus Duterte. Bahagi po yan. Hindi na uunawaan itong mga taga-ICC. Ewan lang natin hindi pa naman nagsasalita yung mga judges. Pero itong mga prosecutor, hindi nyo ba alam, kinakasangkapan kayo? Kinakasangkapan lang kayo sa politika sa Pilipinas? Nakakaawa kayo. Ano na lang ang tingin sa inyo ng mga tao? Yung mga politiko rito sa Pilipinas, nakalaban ni Duterte, kinakasangkapan lang kayong ICC. Yan po ang katotohanan. Nagagamit kayo. International kuno kayo. Matatalino kuno kayo. Imagine na napaniwala kayo na may 30,000 na biktima. Talaga? Wala naniniwalang Pilipino. Maski lahat ng record dito, doon pa lang dapat ibasuran yun eh. Anong tawag dyan? Tahasang panluloko sa korte. Tahasang panluloko yun. Niloloko kayo para i-convict yung tao kahit wala namang ebidensyang ganun. Depende na sa inyo yan. Okay, ikalawa. Maganda po yung sinabi ni Panelo. Yung mga sinasabi ko po, hindi sinabi ni Panelo. Yung punto ko lang, ang sinabi lang doon ni Panelo, yung inuulit-ulit nyo lang yung mga akusasyon sa media ng mga kalaban ng Duterte, di ba? Ikalawa, na sinabi ni Panelo, punto per punto, nasagot sila ni Kaufman. Ang galing ng depensa ni Tatay Digong. Nasagot sila lahat ni Kaufman. Lahat ng binato nila, sinagot ni Kaufman punto per punto. So, talagang baliwala tong kaso na to. Kung parehas ang ICC. Okay. Magaling po si Kaufman na pagtanggol niya po. Isa po sa mga sinabi ni Kaufman, yan, yung akusasyon niya sa palasyo. Diba? Sabi niya, si BBM walang palabra de honor. Sabi ni BBM, hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Tapos nakipagtulungan. Ang gustong palabasin dito, ito pagsusuri ko diyan. Ang gustong palabasin ni Kaufman, kayo, pinaiikot tayong mga taga-ICC. Kasama siya kasi attorney siya ng ICC. Pinaiikot tayo ng isang presidente ng Pilipinas na walang palabra de honor. Kasi importante po sa tao yung may palabra de honor ka eh. Ngayon po kasi parang tatanggapin yun eh. Yung mga loyalista, mga dilawan, tanggap na nila yan na yung sinabi ni Marcos pwede niyang baguhin in any other time. Eh hindi po ganyan ang leader. Yan po yung gustong palabasin. Yan yung gustong palabasin ni Kaufman nung binanata niya si Marcos na walang isang salita. Kasi alam ng ICC na nakipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas
Pwede ba nilang mahuli si Tatay Digong nang walang pakikipagtulungan yung gobyerno ng Pilipinas? Oh. Alam ko rin yung magiging tuntungan yan balang araw na hindi sinunod yung ICC. At ikatlong punto ni Panelo, jurisdiction. Pareho sila ni Pulong. Marami naman nagsasabi noon. Kaya lang maganda yung punto ni Panelo sa jurisdiction. Kasi wala na nga tayo, hindi na tayo miyembro eh. Ang maganda sa punto ni Panelo, eto, kahit na nga member tayo, ha? Kahit na nga member pa tayo ng ICC, last resort pa rin yan. Hindi po pwede na porket member tayo, kahit sinong member na bansa, hindi po pwede po napapasok na lang yung ICC at lilitisin yung mga Pilipino. Okay. Hindi po pwede na lahat po ng mga kaso sa lahat ng member na bansa ng ICC ay papapasukin na lang nila ICC. Eto sa member hindi na tayo member, hindi na tayo member. Pero kahit member pa tayo, yung mga nagsasabi po, yung mga nagsasabi po na, member pa naman tayo nung kinumit yan ni Tatay Digong eh. Member pa raw tayo nung kinumit to ni Tatay Digong. Ito po ang sagot natin dyan, ni Panelo dyan. Attorney, magaling na attorney. Kahit member nga tayo ngayon, hindi pa rin po pwedeng pumasok yung ICC dito po sa mga kaso na naganap sa Pilipinas. Ang kriminal ay Pilipino, ang pinagbibintang ng krimen ay Pilipino, at ang biktima ay Pilipino. Hindi po pwedeng pasukin niya ng ICC. Papasok lang po yung ICC kasi meron po tayong tinatawag na issue of complementary. No? Igagalang po yung complementary na kung ang iyong korte ay gumagana, tsaka lang sila papasok pag yung korte ng Pilipinas ay hindi gumagana. O kahit nga membro pa tayo, wag niyo nang sabihin na member ba tayo o hindi tayo member nung naganap yan. Hindi na usapin yan eh. Kahit nga member pa tayo ngayon, 2026, hindi pa rin po papasok yung mga ICC dapat dito, lalo kung umiiral naman yung korte naman natin ay mayroong silbi. Pag wala pong silbi yung ating korte, yun, issue of complementarity. Tsaka ka lang papasok kasi hindi na nag-exist yung korte mo. Yung korte mo ay sunod-sunuran na lang sa presidente ng Pilipinas. Ang tanong, hindi ba talaga umiiral yung korte natin? Kaya wag nyo na pong ikatwiran na ginawa naman ni Digong yan. Panahon pa ng ICC, member pa tayo eh. Ano ngayon? Asan yung issue ng complementarity? Alam nyo ba kung sino nagpapaliwanag niyan dati? Si Boying Rimulya. Nung against pa siya dyan sa ICC, pumasok dito ICC. Umiiral ba yung korte natin ngayon? Sasabihin nila, kahit ba umiiral ang korte, anong magagawa nila sa presidente? Huy! Hindi na po presidente si Digong nung pinakulong nyo. Huwag nyo pong sabihin na presidente pa si Digong nung si BBM na po ang nagpadala dun. Former president, meron ba tayong karanasan na former president natin ay napakulong? 2 presidente na po ang napapakulong ng korte natin. Baka hindi nyo po natatandaan, si President Erap at saka si President GMA. Pareho po yung napakulong ng korte. So gumagana po ang korte kahit dating presidente napapakulong. Hindi lang 2 senador, 3 senador, 4 si De Lima.
Recently lang, hindi pa natin alam yung mga nakaraan. O ano yung kinakatwiran ninyo? Kaya kahit nga tayo ay miyembro pa ngayon, hindi rin po pwede na pumasok dyan ang ano. Kaya yan, makikita po natin yan pag pinalusot po ng ICC to. Oh, sarili pong mga batas ng ICC yung nilalabag nila. Hindi lang dalawang senador. Si Enrile, si Jinggoy at saka si Ramon Revilla, pati si Laila de Lima. 4 na po ang alam natin. Isa pa. Si Kian de los Santos nakatamo ng katarungan. Sasabihin ba nila na utos ni Duterte yan? Paano yung kay Kian? Si Duterte mismo nagbigay ng katarungan kay Kian.